Hello guys! Welcome back to my channel. Nahihirapan ka ba mag-analyze ng stocks? Ikaw ba ay na-overwhelmed na? Aba, manood ka ng video na to kung saan pasisimplihin natin kung paano tingnan at iba't ibang ratio ng isang stocks para mas lalo nating maintindihan. Welcome back! Ayan, paano ba natin pasisimplihan o mas lalo nating maintindihan ang pag-invest sa isang stocks, yung pag-a-analyze na yan, yung mas makakaya ng brain cells po natin. So isang pwede nyo pong gawin is yung isipin nyo po, pag bumibili kayo ng stocks, ay para kayong nag-i-invest lang privately. So kung paano kayo nag-i-invest or magde-decide pag inalok kayo ni kumpare, halimbawa si kumpare magmamigrate na sa US, magmamigrate na sa New Zealand, ipapamana niya sa iyo yung negosyo pero bayaran mo siya, bibili mo yung negosyo niya. Okay, so syempre bago nyo bilhin yung negosyo ni kumpare, dadaan niya ng certain filters, dadaan po yan ng certain analysis sa inyo. Hindi ka naman basta bili ng bili, 1 million lalabas mo, okay? So ganun po para mas maliwanagan po tayo, paano ba tayo magi-invest privately, ganun din ang filter na gagawin po natin pag nag-invest tayo sa stocks. Sabi nga ni Warren Buffett, pag bumili ka ng isang stocks, para mo na rin binili yung the whole company, same lang kasi you're buying pieces of business. Okay, So dadaan po tayo mga first impression po, ang gagawin ko po sa video na to, guide po mga first impression bago tayo pumasok sa deeper dive, At ang isang analogy po, natutunan ko to kay Grant Cheng, way back in 2002, Grant Cheng ng yung CFO ng Cebu Landmaster po, Ewan ko kung natatandaan niya po to, So, okay, halimbawa may prospect ka, may love prospect ka, may gusto kang ligawan o may nanliligaw sa iyo, Yung isa daw titingnan mo yung yung kuko sa paa kasi wala ka naman daw alam tungkol sa hygiene niya kasi syempre pag pumunta sa iyo yan, best foot forward po yan, naliligo yan, pero hindi mo alam kung araw-araw naliligo yan. Hindi mo alam kung araw-araw naglalagay ng deodorant yan. Malay mo, nagsabog lang ng pabango yan bago nakipagkita sa'yo. So, ang titingnan mo raw yung kuko sa paa. Pag malinis daw ang kuko sa paa, ibig sabihin yung buong katawan niyan, alagang-alaga. Parang ganun po. Yun ang first impression na titingnan natin ang kuko sa paa ng mga investment opportunity, Parehas sa stock. Ang unang impression, pag inalok ako ni kumpare, pare, bili mo for 1 million pesos. Ang negosyo na iiwan ko sa iyo, dapat ang unang iisipin ko, familiar ba ako sa business ni kumpare? Halimbawa ako, galing ako sa garments business, Ang pamilya ko po, nasa damit ng tahi ng damit, Ngayon, pag ang inalok sa akin ni kumpare, pagkain, ay medyo yari tayo dyan. Kasi may mga alam ko na agad na risky yan. Kasi hindi ko linya. Halimbawa, yung damit, hindi nabubulok. Yung pagkain, nabubulok. Ano ang naiintindihan ko tungkol sa pagkain na nabubulok? Paano yan? Damit, kahit 1 taon, 2 taon, naka-imbak sa bodega, hindi nasisira yan. Ito, 3 araw lang, pwedeng sira na ang pagkain. Paano yan? Ibig sabihin, may mga risk, May mga risk ka na pag hindi ka familiar sa business, may mga risk na hindi mo naiintindihan. Ganon, So, paano yan? O ako, halimbawa, ako po, Ayan, ano ba yung mga, halimbawa, gusto ko mag-invest sa Shell, sa Petron, ganyan, Hindi ko naiintindihan yung yung mga risk ng, yung pag nagfa-fluctuate yung presyo sa world market, Paano yan nagta-translate, sa bottom line ng mga Shell, ng mga Petron, highly regulated ang industry nito. So, may mga ganung bagay na hindi ko naiintindihan, Okay, maliwanag po ba, It doesn't mean na hindi natin matututunan. Pero of course, it takes time bago natin matutunan ng isang bagay. It's better na familiar na po tayo agad. Second impression na tinitingnan ko, price to sales ratio. Ano yan, Binebenta sa akin ni kumpare, ng 1 million yung negosyo niya. So, ang unang itatanong ko, kumpare, magkano ang benta mo sa 1 taon, Magkano ang sales mo sa 1 taon? So, dapat at least 1 million din para makakuha ko ng price to sales ratio na 1 or below. Dapat at least 1M, Pag below 1M, medyo may duda na po ako dyan. May duda na ako ng konti. May impressions na ako dyan. Saan ako nanggagaling? Kasi without knowing too much, hindi ko ba sinisilip yung libro ni kumpare? Wala pa akong deep dive sa financials ng libro ni kumpare. So, ang unang tumatakbo sa isip ko, 10% ang tinutubo nito. So, kung 1 million,
kumikita ng 10%, 100,000 per year ang kikitain ko dito. So, ROI ako ng 10 years. Return on investment ako, 10 years. So, okay. 10 years, mag-aantay ako. Sige, okay lang. That is fair, no? Ngayon, pag mas mababa than 1 million, magkakaroon na ako ng kung saan naliliko ang utak ko kapag mas mababa than 1 million. No? Kasi, kung mas mababa than 1 million ang benta nito at 10% ang margins nito or below, wala na. Tapos na ang ROI ko. Hindi kakayanin ng 10 years. It will be more than 10 years. Therefore, kung mababa ang benta ng kumpanya na inaalok sa akin ni kumpare, dapat special siya. Dapat malaki ang tubo niya. There's something special about this business, no? No, halimbawa lang po, no? Ang benta ni kumpare ay 500, no? Kalahating milyon na lang sa isang taon. Binibenta niya sa akin ng 1 milyon. Aba, dapat kumikita ito ng 20%. Dapat 20%. Dapat ganun siya ka-special na mataas ang tubo niya. Dapat tumutubo siya ng 20%. Kasi pag 20%, no, sa 500K, 100K pa rin per year ang tubo ko dyan. So, makukuha ko pa rin yung hinahangad ko na 10 years ROI. Maliwanag po ba? It has to be special. Dapat mas malaki ang tubo. Kaya lang, that tells us may another problem. It opens to another problem naman. Pag malaki naman ang tubo ng isang kumpanya, nag-a-attract siya ng competition. Kasi maraming maiinggit sa mga negosyo na malalaki ang tubo. So if there is nothing special about you, ngayon mataas ang tubo mo ngayon, pero kung there's nothing special about you, pwedeng matigok ang business mo. Yun ang ibig ko pong sabihin. Ngayon, halimbawa, itong paborito kong bilihan ng pabango, itong PFD, no? Online seller ito si PFD Online Store. Nung araw, konti lang sila nagtitinda ng pabango online, no? Mga galing Dubai, no? Parating ng galing Dubai. Ngayon, no? Ang dami-dami na pong choices na kumakalaban si KPFD, no? Na marami nagbebenta ng pabango na galing Dubai, no? Nagkalat sa Shopee, nagkalat sa Lazada, no? Ayan. So, yun lang ibig ko sabihin. There has to be something special about you, no? So, if you see, yung price to sales ratio niya is above 1, marami na dapat hurdles, no, sa utak mo na iniisip mo, no? Kasi the business really needs to be very, very special, no? So, kaya gusto natin typically yung price to sales ratio po nito ay below 1. Maliwanag po ba? Next impression na po tayo, no? Price to book, no? Impression lang naman ito, no? Hindi ito malalim na analysis. Impression lang po. Mataas, high level. Price to book, no? Pare, binebenta mo sa akin ng 1 million yung negosyo mo. Sige. Ano-ano ang mga asset mo? May makina siya. Halimbawa, 500,000. Meron siyang sasakyan, L300. Ibibigay sino kumpare pag binili mo yung negosyo, 400,000. Ngayon, may utang ka na 100,000. Ibig sabihin, no? 500 plus 400, no? 900,000 ang asset. May bayarin na 100,000. Ang matitira dito, 800,000, no? That is what I am buying sa business po na to. In terms of asset, no? Yung equity ko dito ay 800,000. Okay. So, hang on, kapit lang po kayo. Ngayon, ito po ang tumatakbo sa isipan ko, no? If I close the shop, pag sinara ko yung kumpanya na to, no? Pagkabili ko kumpare, sinara ko po nito, no? Out of my 1 million investment, 800,000 lang ang babalik. Malulugi ako pag sinarado ko ang negosyo na to, no? Ibig pong sabihin, no? Ang ibig ko pong sabihin, mas may pressure po sa akin pag binili ko yung negosyo na to. May mas pressure po sa akin na dapat mag-succeed ang business na to. Dapat this business must go on for a very long time. It must be very profitable for a very long time. Ibig pong sabihin, mag-shift na po ako, hindi na ako sa asset nakatingin. Dapat the business must be amazing. The business, no? Must be very, very good and consistent in the next few years. Dapat ganun siya ka-special, no? Para hindi ako malugi. Kasi wala akong option na i-close ang na to. Wala akong option na isarado ang negosyo. Kasi pag sinarado ko po ito, malulugi po ako. Maliwanag po ba? Ayun. So, another consideration din po, no? Pag halimbawa, 800,000 lang ang equity nito, no? Kasi 900,000, no? Ganon, minus 100, 800,000. Hinihingin kumpare, 1 million. Kung ako na lang kaya ang ako na lang ang bumili ng asset, magtayo na lang ako ng bagong kumpanya, hindi ako gagastos ng 1 million, no? Bakit ko ba bibili ng 1 million yan? Parang lugi ako, no? Yun, yung isang consideration, no? Na pag tinitingnan natin ang
price to book kasi it would be cheaper, no? And ang ibig po sabihin nito, no, other businesses might also come after you, no? And they could compete with you, no, at a much cheaper na ano. Ibig sabihin yung barrier of entry baka mas mababa. Naintindihan niyo po ba, no? Okay, so if price to book is greater than 1, no? Okay? Ayan, no, higher buyer. Dapat yung negosyo is something very, very special. Mataas ang barrier of entry kasi po baka kopyahin ka lang ng iba. Dapat mahirap pasukin ang negosyo po na yan. Naiintindihan niyo po ba? Halimbawa, kung sari-sari store lang naman ang binebenta sa ni kumpare, ay wala na. Magtayo ka na lang na sarili mo sari-sari store. Parehas lang po yun, no? Talong-talo kapag ang price to book mo is greater than 1. Ngayon, kapag ang negosyo mo naman ay may eskwelahan ang binebenta sa ni kumpare, eskwelahan, hindi po madaling magbukas ng eskwelahan. Mataas ang barrier of entry po nun kasi highly regulated po ang eskwelahan, no? Marami pong permit na kailangan na hindi po basta-basta makukuha. Tapos ang hirap makakuha ng enrollees po. Yun ang ibig ko pong sabihin. Pero ang tindahan, talo ka po dyan. Kasi tatapatan mo lang naman yan eh. O sa iyo nabibili yung mga ano kung mas mura ka. Naintindihan nyo po ba? Okay, yun ang ibig po natin sabihin, no? So pag price to book is greater than 1, the business needs to be very special. Dapat mataas ang barrier of entry po niya, no? Okay, now, ganito naman po yan kung kabaliktaran, no? Imagine naman, no? Maraming asset yung inaalok sa inyo kumpare. Yung makina niya 800,000, dalawa yung L300 na sasakyan 800,000, no? Mali yung mathematics ko dito. May barrier na 100,000, no? So pag tinotal mo tong dalawang 800,000, 1.6 million po ito. I-minus natin yung utang, ibig sabihin ang equity natin dito is 1.5 million. Ngayon kung ganun, mas malaki yung asset kesa doon sa hinihingi ni kumpare. Siguro tinatamad siyang i-liquidate, no? Okay. Ang ibig pong sabihin nito, mas forgiving ang business na to. Mas magiging forgiving po siya. Kasi, ibig sabihin, pag binili ko yung negosyo na to, no? I could stay around for 3 months. Tingnan ko. Sige pare. Bilhin ko 1 million kasi 1.5 naman to, no? So, titingnan ko anong takbo ng negosyo for the next 3 months. For the next 3 months, ay hindi nag-work. Sarado ko. May tubo pa rin ako. Di ba? Nakukuha niyo po ba? So that is why it's also important, no, na yung price to book ay tinitingnan po natin. But it's not always the case po, no? Mga impression lang naman po to. Ngayon, papasok na po tayo. Tapos ka na doon sa 3 impression kanina. Doon naman ako titingin ngayon sa PE ratio. Mas nagiging specific na po tayo, no? Pare, magkano ba talaga ang kinikita niya, no? Sa PE ratio na po tayo. Ano yung asking price ni pare? 1 million. Ano naman yung actual na income, no? Bawat taon, no? So, assuming na sinabi ni kumpare, 100,000 pare, no? Ang kinikita niya sa isang taon. So, 1 million divided by 100K, ang PE ratio natin ay 10. Ibig sabihin, ROI ako nito, 10 years. Good. Ngayon, kung iba naman ang sagot ni kumpare sa atin, no? Tinignan natin yung libro. Pare, 50,000 lang. Aba, problema yan. 50,000 lang. 1 million ang hinihingi mo, pare. 50,000 lang ang kinikita mo. Ang PE ratio nito, 20. Ibig sabihin, mag-ROI ako dito, 20 years. 20 years ko nga antayin nito bago bumalik yung ibinayad ko sa iyo. Baka, medyo antagal nun, no? Baka hindi ko kayang antayin yun. Wag na lang kaya. Di ba? So, if PE ratio is high, para makabawi ka, no, kung talagang gusto mong bilhin yung negosyo, dapat yung negosyo ay nag-grow. Kung hindi nag-grow, talo ka. 20 years ang naantayin mo. Ngayon, kung nag-grow yan, pataas ang kinikita niyan every year, pwede. Kasi baka in the end, 10 years pa rin ang ROI mo. Basta nag-grow. Kaya kailangan po, nag-grow pag mataas ang PE ratio. Otherwise, hindi po worth it po yan. Again, PE ratio na mataas, dapat nag-grow ang company, otherwise it's not worth it, no? So also check your story, no? There has to be something special again about the business para mag-grow siya consistently in the coming years, no? If wala kang nakikitang something special, baka hindi din po mag-grow po yan, no? So story, hindi lang po puro numbers po, no? Dapat yung story, nakikita mo ano yung trend, no? Gustong-gusto pa ba ng mga tao ang pearl milk tea? Yung mga ganun eh, yung mga tanungan eh. O laos na ba yung pearl milk tea in the next 5 years? Ganun po, no? Okay. So if the profits are actually declining, ito naman, iba naman, no? Kung nakita mo naman,
napadecline, no, forget about it. Huwag ka na magkwenta. Brother, no, kapatid, no, tol, pare, pag nagde-decline po ang kita, wag na po. Wag niyo nang gawin ng math. It's not worth it po. Sakit lang po sa ulo po yan. No? Okay, next impression naman po tayo, debt. No? Titingnan natin yung debt to equity. Kasi ang debt po kasi, excess baggage po yan. No? Pag binili mo sa negosyo, ito po ay responsibility. Ibig sabihin, no? Pag isang kumpanya, maraming utang, may nakapatong sa iyong balikat. No? So, ibig sabihin, yung ROI, kanina na na-compute mo, okay, babalik ng taya ko in 10 years kasi 100,000 ang kinikita ko na ito. Bibili ko ng 1 million, 10 years ang ROI ko ba? Dahan-dahan ka lang pare. Kasi kailangan mo munang bayaran ang lahat ng utang mo before mo sabihin na ikaw na ang may-ari ng mga profits or tubo ng negosyo na yan. Hindi pa ikaw ang may-ari. Yung first few years ng tutubuin ng company niyan, hindi ikaw ang may-ari. Kasi i-allocate mo muna sa utang po yan. Ibig sabihin, after so many years pa, bago ka magkakaroon ng claim sa kita ng business na yan. No? Yung responsibility mo po muna. No? Ayan. So, ibig sabihin, yung PE ratio mo, pag marami ang utang, dapat mas mababa ang PE ratio. Mas mababa. Ayun, kasi magbabayad ka pa ng utang, no? So, yung 1 million mo, 100,000, 10 years, no? 10 years ang ROI, okay kung walang utang, no? Ngayon, kung 1 million, no? 200,000 ang kinikita niyan, PE ratio niyan ay 10. Pero kung malaki ang utang po niyan, mag-ROI ka 10 years din po, no? Kasi magbabayad ka muna ng utang. Ibig sabihin dapat habulin mo mas mababang PE ratio, no? Ayan. So mapapansin niyo rin po pag tumitingin kayo ng stocks, no? Mga companies na matataas ang utang talaga, mas mababa talaga ang PE ratio po niya kasi kailangan mo munang bayaran ang mga excess baggage mo. Ayun, no? Alright. 6 impression naman po. Pag-usapan natin, i-grow ko kaya, palaguin ko yung negosyo to. Bibili ko yung negosyo ni kumpare. Halimbawa, garments, tahian, whatever, no? So, next naman po tatakbo sa utak natin yung return on invested capital. Ano yan, Kuya John? Bakit ko kailangan tingnan yan, no? O halimbawa, 1 million, binili ko yung negosyo ni kumpare, 1 million, no? Minanak yung equipments niya, minanak yung sasakyan niya. Ang isusunod ay tatanong mo sa isip mo, no? Nagtatanong ang isip, no? Kung magpapasok ako ng another 1 million dito in the future, magkano ang kikitain ko? Kapag nagpasok ako ng added capital dito, magkano ang kikitain ko annually? Let's say, nagpasok ako ng 1 million in the future, yan ang bala ko. Tapos ang na-project ko na kikitain dito, 50,000 lang, ay problema po yan, 5%. So ang ROIC 5%, problema po yan. Kasi kung 5% lang ang ROIC niyan, why would you still bother na i-grow yung business? Bakit mo pa ipapasok sa negosyo na yan ang pera mo, no? Ipasok mo na lang sa time deposit na 6%. Wala ka pang sakit ng ulo. Mas malaki pa ang kikitain mo. It is not worth it. It is not worth it. This business is not primed to grow. At hindi mo i-grow ang business to, no? In practical sense, kung ikaw ay totoong negosyante, kung ganyan lang ang ROIC niyan, 5%, hindi mo na palalaguin ito, no? Talagang hahayaan mo na lang siya, hanggang dyan na lang siya kasi hindi worth it ang added capital. Ngayon, kung kabaliktar naman, no? 200,000 naman, no? Per year, no? Ang kikitain ng company ito. Sorry, may konting typo lang po tayo, no? Halimbawa, 200,000 ang kikitain ng investment na to per year, no? So 200,000 divided by 1 million, ba 20% ang kikitain ko pag nag-invest ako ng added capital? Aba, okay to. Okay to, no? Hindi ko to kikitain sa ibang asset, sa ibang safe asset. Ilagay ko sa Pag-ibig MP2, ilagay ko sa time deposit, ilagay ko sa GoTime, ilagay ko sa Cbank. Hindi kakaya, hindi papalo ng 20%. Sige, game tayo. I-grow natin yung business. So, ibig ko po sabihin, no, pag matataas ang ROIC, it is prime na mag-grow po ang negosyo po na yan. Kasi worth it po na palaguin ang negosyo kasi malaki ang balik. Ayun ang mga first impression na pinag-usapan po natin sa video na to na sana may natutunan po tayo. Mga basic lang po ito, no? Mga first impression lang po ito, no? Para mas matuto po tayo mag-interpret, no? Madali po kasi mag-interpret pag ini-imagine natin na private acquisition po ito, no? Kasi pag private acquisition, mas sigurista po tayo, mas sigurista, no? Dapat po sa stock, ganun din, no? Sigurista din po tayo pag tumiting tayo sa stocks, no? Ayan, first impression lang naman po ito. At inon po ang daldalan po natin
natin ngayon. Basahin na lang mga disclaimer. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Comment mo tayo sa baba. Daldalan po tayo doon. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye!